na siya yung sambahin mo. Dito nagkakaroon ng problema ang marami relihiyon. Alam nila, Jewish, Christian at Muslim, alam nila na ito ang nag-iisang Diyos, ang Lord. Siya Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kontra dyan. Ang problema kung saan mo binibigay yung worship mo eh. Sa mga Christian, binigay nila kay Jesus, which is not applicable. Binigay sa rebulto, binigay sa mga saint, binigay kay Maria. Ang mga pagsambang hindi dapat napupunta doon. Ang pagsambang dapat ay binibigay lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya para dyan, nagkakaroon ang Christianity at Jewish ng mga grave sins. No, bakit kasi? Ang pinakamalaking kasalanan na pwedeng makumit, no, ng tao ay yung tinatawag na shirk. Kapag kumikilala ka ng ibang Diyos, maliban sa Diyos, na tunay na Diyos niya subhanahu wa ta'ala. Pwede ka halimbawa makagawa ng kasalanan maaaring patawarin ng Diyos. Halimbawa, nakasakit ka. Pagdating ng Day of Judgment, tatayo ka sa harap ng hukuman ng Diyos, ba't ka nakasakit? Maaring may katwiran ka. Pinagtanggol mo ang sarili mo, maaring nawala ka sa sarili mo, maaring things happen, kaya ka nakasakit. At pwede kang patawarin ng Diyos. Sige. Dumating ka sa hukuman ng Diyos, Day of Judgment, nakapagnakaw ka. Tatanungin ka, ba't ka nagnakaw? Things happens na naman. Pwedeng gutom ang pamilya, mamamatay sa sakit ang anak mo, maaring mangyari ang mga bagay niyan. Pag narinig ng Diyos yan, pwede ka niyang patawarin. Kasi, kinukilala natin siya. Kristiyano na naman, Hudyo at Muslim na naman, wala na naman contradiction na ang Diyos maawain. Ang Diyos mapagmahal. Kaya pag dumating ka sa harap niya, at yan ang tinatalakay mo na kapag nakawa ko, o Panginoon ko, kasi mamamatay na sa gutom ang anak ko. Kayo, inihingi yung kapatawaran nyo. Ganun ba? Ganun ba kasama ang Diyos para hindi ka bigyan ng pardon? Pwede kang bigyan ng parusa, sapat lang doon, at pagkatapos, sige, patawad ka na, harapin mo yung kasalanan mong nakuha, sige, katulad dito sa atin. Di ba? Ninakawan ka, ibalik mo yung ninakaw mo. Sige, pag tinatawad ka nung ninakawan mo, sige, pinatatawad na kita, ibalik mo na lang yung kung ano man. Sige na, magbago ka na. Ganun. Kung ganun ang tao, mas maawain ng Diyos doon. Kaya niyang ipardon yan. Pero kapag lalapit ka sa Diyos, sa Day of Judgment, sa araw ng paghukom, lalapit ka sa Diyos. At ang kaso sa'yo, bakit kami kinikilalang ibang Diyos? Anong kakatwiran natin? Ba't dumating sa'yo si Kristo, pinadala ko si Yesu Kristo bilang sugo, ba't mo sinamba? Bakit kayo sumasamba sa rebulto? Bakit nyo sinamba si Maria? Diba? Sabi ng Diyos, lahat ng kasalanan, lahat ng kasalanan kaya niyang patawarin maliban sa shirk. Maliban sa harap ka sa Diyos, ang kasalanan mo sa Kanya, may iba kang Diyos. Pag yun ang kasalanan mo, hindi patatawarin ng Diyos yan. Yan ang utos niya kay Moises, yan ang utos niya hanggang ngayon. Anong number 1 first commandment? Thou shalt not have no God except me. Pinagdiin pa yan sa Isaiah. Naiisa lang ang Diyos. Hanggang dumating si Kristo. Tinuruan niya tayo manalangin. No? Ganito kayo manalangin. He puts the words in your mouth. Christian. No? Ilagay niya dyan. Paano? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Walang 3-3 pa na tinuturo si Kristo dyan. Sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo. Iisa lang ang tinuturo ni Kristo Diyos. Kailan dumating ang Trinity? Wala kang makikitang verse sa Biblia na tatlong Diyos, sambahin mo Diyos, sambahin mo ang mga saint, sambahin mo si Maria. Wala turo sa Biblia niyan. Sino nagturo niyan? Diba? Hindi natin alam. Basta tayo, blind follower, tinuruan tayo niyan na huwag magtanong. Lumaking Kristiyano, huwag magtanong. Sige lang, mahal na araw, samba dito, samba ron, putlakya po, magpinitensya lahat, without asking why. Without asking, sino nagturo niyan? Saan galing yan? Basta tayo. Sabi sa Quran, ang pinakamalapit sa puso niyo, mga Muslim, ang mga Christians. At ang mga Christians, sila itong mga devoted. Pwede kong aksipin niya, may mga sa Pilipinas, ang mga Christian, mas makikita mo, mas deboto sa mga ilang Muslim when it comes sa kanilang reliyon. Ang problema sa mga Christians, they don't use their head. They don't ask. Kung emotion, pag napaiyak ka ni Biladet, halas. Pag napaiyak ka ni Villanueva, halas. Hindi ka na magtatanong kung ano ang tama at mali. Basta napaiyak ka, hindi na, ito na nga, sandaan. Diba? They don't ask why.
Bakit ako nandito? We don't ask why. Diba? We train to be blind followers. Children tayo. Mula pagka panganak, lahat, binyag, lahat yan, kumpil, lahat. We don't know why. Hindi natin alam ba't natin ginagawa. Diba? Don't know why. Yung isa, bumisita ako kila brother nung nakaraan, sinasabi ko yung konsepto ng pagbibinyag, mas lalo niya pang nilagay yung sarili niya sa sangkalan dahil ang pagbibinyag daw paghuhugas sa manang kasalanan. Lalo niya nilagay sa hindi makatwiran ng relihiyon niya. Paano mahuhugasan ng bata ng walang kasalanan? Baby, manang kasalanan. Naku, lalong hindi aral ng Diyos yan. Lalong hindi pwedeng manahin mo ang kasalanan ng iba at walang ganyan sa Islam. Papayag ba kayo, pinanganak kayo, may kasalanan na? Papanganak ka, may kasalanan na naminana mo kay Eva at Adan? Diba? Papayag ka ba na ikaw meron kang anak? Ano ba, isa lang, naging maayos ang buhay, nagkaanak na marami. 10 o 12. No? At lahat yung luko-luko. Maliban sa isa. Maliban sa isa na mabait. Papayag ka ba? Kaparusahan mo yung isa na yun. Dahil sa kasalanan ng labang isa? No? Tawagin mo yung kasalanan. Junior, halika. Dapa. Kapaluin ito. Bakit? Kasi yung mga kapatid mo walang niya. Pwede ba yun? Hindi pwede yun sa natural pag-isip na lalong, hindi pwede sa Diyos yun. Kung makatarungan ng tao, mas makatarungan ng Diyos. Nilagay niya lang yung ulo niya sa chopping board para chopin. Di ba? Ang konsepto ng pagbibinyag ay para gawing Kristiyano ang tao. Para gawing Kristiyano. Bakit? Kasi dati hindi siya Kristiyano. Ano siya? Meron siyang relihiyon. Bigay ng Diyos sa kanya. Yung fitra niya, Islam. Ang pagkilal, pagsamba sa nag-iisang Diyos. Diba? Walang manaman ng kasalanan. Ang tao pinanganak na ilalim ng fitra, sabi ng propeta, likas. Likas ang tao na kumikilala ng isang Diyos. Likas ang taong kumikilala sa pagsamba pero ginagawa siyang Kristiyano ng kanyang magulang at ginagawa siyang Hudyo o ano ba mang relihiyon. Diba? Yan ang konsepto ng Islam. Ang kumilala lamang sa nag-iisang Diyos. No? Pag si Kristo, tanggapin natin. Walang isang Muslim na hindi tumatanggap kay Kristo at nagmamahal sa Kanya bilang nag-iisang, bilang sugo. Bilang sugo na pinadala ng Diyos sa angkan ng Israel. Yan ang konsepto ng Islam sa pagkilala sa Diyos. At meron pang isa, yung kanyang mga mabubuting pangalan at katangian na kanya lang din. Nasa Diyos lang din na hindi rin pwedeng mapunta sa mga tao. Yan din ang problema ng mga ilang mga sekta at mga relihiyon. Ano yung ibig sabihin dito mga katangian at pangalan? No, kapag tinangi natin ang Diyos ayon sa kanyang propeta, kung paano siya pinakilala ng propeta at kung paano siya pinakilala ng kanyang aklat, hindi natin siya tatangiin maliban lamang doon. Kung hindi lang din na sinabi ng propeta niya, hindi siya yun. Kung hindi lang din sinabi ng aklat niya, hindi siya yun. Diba? Kaya magtataka ka sa Pilipinas, sa mga probinsya, may lalabas, ako yung Diyos Ama. Ito sa mga dokumentary. May mga kulto dyan sa mga gitna ng mga bundok at gubat na nagpapanggap na bumababa sila sa kanila yung Ama at tumasanib nagbabago pa yung tinuro ba ni Jesus yan? Tinuro ba ni Moses yan? Binago lang niya yung boses niya, naging Diyos na siya. Walang isip, ang daming tagasunod, daan-daan. Samantalang ang Islam, may radio program kami, nangangaral kami magdamag ng katotohanan ng Islam, maliban sa ilang gagabayan ng Diyos. Alhamdulillah. No, purihin ang Diyos. Pero itong mga tao na to, na nagbago lang yung kita mo kung gaano kalakas ang Satanas ngayon sa Pilipinas. Diba? Gagawin susunod daan-daan, isang tribo. Diba? Diba kita mo, samantalang ang gabay ng Diyos, nandyan, pinapakilala, mag-isip, think. Ang sabi sa Quran, unang verse na binabasa ko Quran, read. In the name of your Lord. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. In the name of your Lord who created you. Read. Magbasa ka. Use your mind. Diba? Pero ang nangyari sa atin ngayon, si Kainggo, nagsalita, sumanib doon sa kanila. Ito kayo ron, magpagamot na. Tapos sa kahirapan ng tao, walang pang-ospital, nagpagamot doon. Kaya po gumaling. Naku, sumamba na lahat. Sumamba na lahat ng tao. Diba? Without considering the concept of God. Paano ba ang Diyos? Sabi ng propeta, eto siya, hindi siya pwede maging ganito. Pag sinabi ng propeta at ng kanyang aklat na eto siya, huwag mong dadagdagan dyan. Ang sabi sa aklat ng Diyos, ang Diyos hindi niya ibababa ang sarili niya para maging ito. Diba? Ang Diyos, sabi sa Quran, Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Siya nagpangyayari. No?
ang Diyos hindi tao. Tapos may isang tao sasabihin niya, Diyos siya, ang propeta at ang aklat sinasabi, ang Diyos